Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong si VP Inday Sara Duterte. At hindi nila mapabaksak, hindi ho nila mapaalis sa pwesto si PBBM, ang pupuntiryahin yata ang kaanak or pamilya or itong asawa ni PBBM. Itong si First Lady Lisa Marcos. May pinapauso na naman ito ho si VP Inday Sara Duterte. Siyempre, si Pangulong Bongbong, pinagbibintangan, pinaparatangan ho itong grupo nila na ito si Pangulong Bongbong, bangag, gumagamit daw ng pulburon, kesyo ganito, kesyo ganyan, kesyo may Fidelix kuno. Ginagawan din ngayon ng issue itong si First Lady Lisa Marcos. May pinapauso ho, may pinapalaganap ho ito si VP Inday Sara Duterte. Alam niyo naman ito si VP Inday Sara Duterte, may hilig manira ito, may hilig gumawa ng kwento. Dati nga sabi niya, ang may hawak lang daw ng pondo, si Congressman Chua. At itong si Congressman Speaker Martin Romualdez. Binabanggit niya lang ito nang wala namang hinahatag na ebidensya. Kumbaga, kwento-kwento lang. May masabi lang. Kumbaga, ilaway lang ho puhunan. Nung nakaraan, mapapatay daw siya ni Lisa, Pangulong Bongbong, at ni Speaker Martin Romualdez. Wala rin naman hinatag na ebidensya. Kinwento lang. Ano pa? Maraming maraming ginagawang imbento ito si VP Inday Sara Duterte. Ngayon naman mga kababayan, may pinapauso. Ito raw si First Lady Lisa Marcos kasi nga 'di ba na issue. Ito raw si Lisa Marcos kasi raw nasa Amerika nung nakaraan. Hinold daw, hindi raw makauwi, kasi nakakulong, kasi na ganyan. Pero nandito naman pala. Kahit nga may lumalabas na picture, larawan sa mga social media nagpapatunay na nandito si Lisa Marcos, sinasabi ho ng mga DD-shit ng grupo nila na AI lang daw yung picture. Grabing paninira ito, parang desperado na talaga. Papakinggan nyo ho itong balita mga kababayan, yung bago hong pinapakalat ho ni VP Inday Sara Duterte. Tahasang pinangalanan ni Vice President Sara Duterte si First Lady Liza Araneta Marcos na sangkot anya sa drug overdose sa Estados Unidos. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Iginiit din ni VP Sara na ginamit lang ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu na kinasangkutan ng unang ginang. Stop muna natin. Pinapalabas ho ni VP Inday Sara Duterte na itong si First Lady Lisa Marcos ay sangkot daw ho sa drug overdose sa Amerika. At ando doon daw yung police report. Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, ito si VP Inday Sara Duterte, ang dami yung pinapakalat na fake news, ang daming ganito ganyan, walang hinahatag yung kahit anong resibo. Hindi katulad ho nung pinaparatang sa kanya about sa katiwalian na may hinahanap ho mga pera, confidential funds sa OBP at DepEd, may mga resibo. May mga resibo na pwede talaga nagkaroon ng katiwalian doon sa kanyang panunungkulan sa OBP at DepEd. Especially ho yung mga resibo na kung saan wala namang mga ganong klaseng tao na nag-e-exist. Especially pinaka-controversial na sinasabi nila na hindi na kami malaking natanggap na confidential fund, yung Mary Grace Piatos. May mga report ng COA Eto, wala Laway lang hupuhunan. Ito'y talagang masasabi nating maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Talagang paninira.
Makikita raw sa report sa Amerika, nandoon daw yung pangalan ni Epelisa Marcos. Na may kasong overdose daw sa droga. Nasan? Ang report, nasan ang kopya? Maliwanag na no? Talagang paninira, no? Tuloy natin. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Doon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos, at nandoon sa police report cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Pinapakalat ho nito ni BP. Kaya raw dinukot or inaresto ito si Digong papuntang Dahig para matapalan lang daw, mapagtakpan ng issue ni First Lady Lisa Marcos dahil sa Amerika nagka-hinold daw ito, nagkakaso dahil sa kasong overdose daw sa droga. Ano ba yan? Parang mga kaimposiblihan na itong Bakit kanyo, mga kababayan? Una sa lahat, etong si First Lady Lisa Marcos, asawa ng presidente, ni Pangulong Bongbong Marcos. Kilala, sikat. Sa tingin nyo, kung nung nakaraan, nakakulong ito, na-hold ng Amerika, at may kasong overdose sa drugs, sa tingin nyo, wala man lang kahit isa man lang reporter, wala man lang kahit isang media outlet or mainstream media sa Amerika na magbabalita? Anong klase namang naman? Wala man lang. At anong dahilan? Bakit nila isisikreto ito? Anong meron? Unang-una, hindi naman makakasira sa ibang bansa yan. Unang-una, asawa ng presidente yan. Kapag may nangyaring ganun, mas dapat nilang ibalita para maibulgar nila. Sabi nyo, ang Amerika, galit kay PBBM. Pati si Donald Trump, galit kay PBBM. Mas malakas si Digong. So, anong dahilan? Nang dahil sa administrasyong Donald Trump, poprotektahan si Epelisa Marcos, hindi ipapakalat. Sentido common, di ba? Common sense. Diba sabi nyo, si Donald Trump ayaw kay First Lady Lisa Marcos, ayaw kay PBBM, iniistab, ganito, ganyan, mas malakas si Duterte. Bakit ngayong sangkot sa overdose drug si First Lady Lisa Marcos, bakit wala nagbabalita sa Amerika? Kung galit nga ang Donald Trump administration yan, di ba dapat ibalita agad nila? Ibulgar sa buong mundo na ang asawa ni President Bongbong Marcos may overdose issue sa Amerika? At bakit di nila ibabalita? Tapos siya nagbabalita, ikaw? Ano ba yan? So, ibig sabihin, pinoprotektahan ni Donald Trump si Epelisa Marcos? Pinapakalat ho, ito pa nakakapagtaka, pinapakalat ho ni BP Inday Sara Duterte ang balitang kasinungalingan nito, fake news nito, ilang araw ho bago ang eleksyon. Para ba sundin yung kandidato nyo sa PDP at yung ini-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos, na asawa ni Epelisa Marcos, ay hindi iboto ng taong bayan. At gusto mo, BP Inday Sara Duterte, mas maraming manalo na
senatorial candidate ng PDP laban para maraming maging senador na kagrupo nyo para maprotektahan ka sa July 30 na kung saan magsisimula ang impeachment trial mo. Halatang malaking kalokohan, no? Dati pinapakalat itong grupo nito, pati ito sila Maharlika, iba pa dyan. Pinapayagan daw ni PBBM at ni Elisa Marcos magdroga sa harapan nila yung mga anak nila. Sino maniniwala? Anak ng... Ano ba yan? Halatang halata na mga kababayan na itong grupong ito, pati ito si VP Inday Sara Duterte, talagang desperado na. Desperado na talaga. Talagang wala na silang maisip eh. Wala na eh. Kaya talagang kinukuha na nila sa santong paspasan. Kayo na bahala mga kababayan. Leave kayo ng message dito sa ating video, video vlog. Maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye.